Kaugnay naman ang pag-alboroto kahapon ng Bulkang Kanlaon, nanawagan ngayon ng tulong ang mga residente ng La Castellana at La Carlota sa Negros Occidental dahil sa naranasang ashfall. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hindi masyadong tinamaan ng ashfall mula sa pagputok ng Bulkan Kanlaon kahapon ang lungsod ng Bago, Negros Occidental. Ayon kay Mayor Nicolas Yulo ng Bago City, naka-eksperyensya lang ng manipis na ashfall ang tatlong barangay na malapit lamang sa Bulkan tulad ng Barangay Ilihan, Barangay Mailom at Barangay Binubuhan. Dagdag pa ni Yulo, mas kinakailangan ng atensyon at dagdag na tulong ang bayan ng La Castellana at lungsod ng La Carlota. Namatay din ang nangyaring sunog malapit sa bulkan dahil umulan kagabi kung saan naagapan kagad o napula ang apoy sa lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong araw, April 9, nagpahayag ng makikisang Northern Samar Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Sonny Omingan, ang Provincial Director, sa sambayan ng Pilipino sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Kinilala ang mga Filipino veterans sa pamamagitan ng isang tribute. Binigyan din ng PNP ang isang mahalagang pag-alala at pagpupugay sa kabayanihan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng mga magigiting na sundalo at veterano na naging inspirasyon. Ang mga pulis nagkaroon ng flag ceremony at nagsabit ng mga tarpaulin bilang pakikisa sa Araw ng Kagitingan. Bigyang pagkilala rin ng Army ang kagitingan ng mga veterano sa pagdepensa sa bansa. Nagsagawa naman ng flag raising ceremony ang mga local government units at nagkaroon ng maiksing programa upang bigyang pagkilala ang lahat na nagsakripisyo para sa bayan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon sa bansa, dito sa bahagi ng Bangsamoro Region, nagpatawag si Police Lieutenant General Bernard Banac ng Special Task Force BARM 2025 National and Local Election Command Conference na ginanap sa Piso Hill, Cotabato City. Ayon kay Banac, ito'y sa layuning masiguro ang kahandaan ng PROBAR sa pangunguna ni Special Task Force BARM Head Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas na hindi na mauulit pa ang kaso ng pananambang patay sa election officer ng Dato Udin Sinsuat kamakailan. Kabilang sa mga paghahanda ay ang pagdaragdag ng PROBAR ng mga PNP checkpoints katuwang ang Armed Forces at ang panibagong augmentation ng PNP Force mula sa Region 12, Region 11 at Region 10 na i-deploy sa BARM Region. Partikular sa DOS na ngayon under COMELEC control na. Ayon pa rin kay Banac, ang Regions 9, 12 at BARM na nasa ilalim ng kanyang pangasiwa, ang BARM ang may special concern dahilan na itinatag nila itong BARM Special Task Force. Bilang mensahe ni Police Lieutenant General Bernard Banac, tuloy-tuloy ang law enforcement operations o ito anti-criminality at wala man silang sasantuhin sa sinumang lalabag sa batas na ipapairal ng COMELEC, ng PNP at ng AFP. Sa inilatag na paghahanda ng PNP, kumpiyansa may tiwala si Police Lieutenant General Bernard Banac na maging mapayapa sa kabuuan ng eleksyon sa bahagi ng Bangsamoro Region. And I'm very satisfied with the security preparations, pero hindi tayo kailangan na magkumpiyansa. Kailangan paigtingin pa natin lalo ang ating paghahanda para maipakita natin sa ating mga kababayan dito sa Bangsamoro Region na payapa, tahimik, kaya nating gawin ang eleksyon dito nang walang anumang pangyayari. Wala sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.